Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. We are the miserable sinner who was supposed to be lost, but you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Kami po ay isang miserable mga makasalanan na nararapat po na mapahamak, ngunit iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkawasa. Today, in this Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Ngayong araw po ng Panginoon, kami po na mga pinabala ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon upang purihin po ang pangalan ng Panginoon at upang makapakinig po ng iyong salita. Please strengthen the faith of our brothers and sisters through the word of God so that they can glorify the name of God through their Christian life. Pakiusap, palakasin niyo po ang pananampalataya ng mga brothers and sisters sa pamamagitan po ng salita ng Diyos upang maluwalhati po nila yung Diyos sa pamamagitan po ng kanilang buhay Kristiyano. When we look at all these signs, we are living in the end of ages, and also our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Kapag pinagmamasdan po namin yung mga tanda, alam po namin na kami po ay nasa katapusan na ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo. Let us listen this age and also let us be prepared to stand before the Lord. Nawa, kilalanin po namin yung aming panahon ngayon at maging handa nawa po kami sa pagtayo namin sa harapan ng Panginoon. We are praying for incoming our Grand Bible Seminar from November 17. Dinadalangin din po namin yung paparating po namin na Grand Bible Seminar sa darating po na November 17. Let us do our best to evangelize our family members and friends and neighbors. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na ma-evangelize po yung aming mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. So that they will have a chance to listen to God's word to be saved. Upang sila po ay magkaroon ng pagkakataon na mapakinggan po yung salita ng Diyos upang sila po ay maligtas. Today, in this Lord's Day, there are also some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. At ngayon po na araw ng Panginoon, mayroon po kami ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa aming Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa may pagpatuloy po nila yung kanila pong buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula pong kasama tapos yung aming Lord's Day sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's open our Bible, Joshua chapter 6. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Josue chapter 6. From verse 1 to verse 7. Magmula po sa verse 1 hanggang verse 7. Joshua chapter 6 from verse 1 to verse 7. Babasahin ko po. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel, walang nakakalabas at walang nakakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tignan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid minsan sa lungsod, gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban, at sa 7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at ihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa, at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay. Kaya tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga pari at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaba ng tipan, 7 pari ang magdala ng 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. At kanyang sinabi sa bayan, sumulong kayo at lumakad sa palibot ng lungsod at palakarin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. Today, we are going to think over this passage, Joshua chapter 6 from verse 1 to verse 7. Kaya ngayong araw po, atin pong pag-iisipan yung mga talata po na ito, dito po sa Josue chapter 6, magmula po verse 1 hanggang 7. First, if you look at Joshua chapter 1, there is the first message
given to the Joshua when he became the second leader of the Israelite after Moses. Una po, kung titinan po ninyo sa Josue sa chapter 1, naroon po yung pinakaunang mensahe para po kay Josue bilang ikalawang pinuno para po sa mga Israelita pagkatapos po ni Moises. Yeah, the first message was be strong and courageous. Have a good courage. Kaya po yung pinakaunang mensahe, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. After the Moses, when the Joshua became the second leader of the Israelite, there were a lot of the difficulties and also hardships. Kaya pagkatapos po na maging ikalawang pinuno ni Josue, dun po sa mga Israelita, nagkaroon po siya ng napakaraming kahirapan. And also, Joshua also didn't have the confidence to accomplish the God's will. At isa pa pong bagay, si Josue, hindi po siya nagkaroon ng katiyakan na matupad po yung kalooban po ng Diyos. But God gave this message to Joshua. Pero ibinigay po ng Diyos yung mensahe po na ito para po kay Josue. Okay. Joshua chapter 1 verse 5. Sa Josue po chapter 1 sa verse 5. No man shall be able to stand before you all the days of your life, as I was with Moses, so I will be with you, I will not leave you nor forsake you. Walang sinumang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yes, this is a message given by God. When the Joshua heard this message, he was very comforted and he was able to have the confidence. Kaya po ito po yung naging mensahe ng Diyos para po kay Josue. Kaya nung narinig po ito ni Josue, nagkaroon po siya ng kaaliwan at nagkaroon po siya ng kumpiyansa. Yeah, I will be with you. Ako ay makakasama mo. Ako ay yung makakasama. Yeah, if God is with us, there is nothing what we can do fear. Kaya kung ang Diyos po ay kasama po natin, wala pong bagay yung dapat po nating katakutan. According to the Bible, Isaiah chapter 41 verse 10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will uphold you, and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya sa Isaías po, sa chapter 41 sa verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan, oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. If God is really with us, there is nothing to worry about it. Kaya kung yung Diyos po ay talagang kasama po natin, wala pong bagay yung dapat po nating ipag-alala. In front of Joshua, there are a lot of the difficulties and hardships. For example, he had to conquer the Jericho and Amori, and also the Canaanites. Kaya po sa harapan po ni Josue, nagkaroon po siya ng napakaraming kahirapan. Halimbawa po, kailangan po niya sakupin yung Jericho, yung Ai, yung Amoreya at yung Kanaan. It was not possible to conquer the land of Canaan without help of God. Kaya hindi po maaaring imposible po na masakop po niya yung lupain po ng Kanaan kung wala po yung tulong ng Diyos. In our Christian life, it is also same. If God is with us, there's nothing to worry about it, and we don't need to fear. Parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, kung ang Diyos po ay kasama natin, wala po dapat tayo na ipag-alala o dapat po tayong katakutan. Truly born-again Christian, we should bear in mind the message given by the Lord to the Joshua. Yeah, be strong and good courage. Kaya dapat po nating tandaan, yung mensahe po na ibinigay ng Panginoon doon po kay Josue, magpakatapang ka at magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. God is Almighty God. Yeah, God is omnipotent. So if God is with us, yeah, we can overcome all the difficulties and hardships. Kaya ang Diyos po, siya po yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya kung ang Diyos po ay kasama natin, magagawa po nating mapagtagumpayan yung lahat ng kahirapan. So as a born-again Christian, we should not forget, although we are having a lot of difficulties in this world, while we are having a Christian life, God is with us and God will help us. Kaya bilang isang born-again Christian, kahit na napakarami pong kahirapan sa ating buhay Kristiyano sa mundong ito, kung ang Diyos po ay kasama natin, tutulungan po tayo ng Diyos. Yeah, I know the many brothers and sisters, they are having difficulties. That is the financial difficulties or some other
many problems in their lives. Kaya alam ko po sa ating mga brothers and sisters, napakarami po nilang mga kahirapan, halimbawa po kahirapan sa pinansyal at iba pang mga problema sa kanilang buhay. And some the brothers and sisters, they will experience also persecution because of their faith. At yung ilan mga brothers and sisters, nakakaranas po sila ng pag-uusig dahil po sa kanilang pananampalataya. But it is not only the brothers and sisters, but also all the former Christians, they also experience those kind of the trials and hardships. Pero hindi lamang po yung ating mga brothers and sisters, kundi maging yung mga sinuuna po nating Kristiyano, nakaranas din po sila ng mga kahirapan at pagsubok. When we are in the good situation, in the normal situation, it seems like everybody has the same faith, and then they are doing well. Kaya kapag tayo po ay nasa normal po na sitwasyon, para bang magkakapares po yung ating pananampalataya at gumagawa po tayo na maayos. But when their real faith shall be revealed, pero kailan po ba makahayag yung kanila pong tunay na pananampalataya? when they face some trials and difficulties, their real faith shall be revealed. Kapag humarap po sila sa mga pagsubok at mga kahirapan, yung tunay po nilang pananampalataya ay mahayag. Yeah, if you look at the Matthew chapter 7, Jesus gave us this kind of the parables, those who built his house on the rock and those who built his house on the sand. Kaya doon po sa Mateo sa chapter 7, ibinigay po sa atin ng Panginoong Hesus yung isang talinghaga, yung tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw po ng bato at doon po sa ibabaw ng buhangin. In the normal situation, two houses, it looks like there is no difference. Kaya sa normal po na sitwasyon, yung dalawa pong bahay ay para pong maayos po yung kanilang kalagayan. But when the rain descended and then flood came, there will be big difference between the two houses. Pero kapag dumating na po yung ulan at yung baha, magkakaroon po ng malaking pagkakaiba doon po sa nagtayo ng kanilang bahay. Those who built his house on the sand, it shall be destroyed by the flood. Doon po sa taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw po ng buhangin, yung kanya pong bahay ay masisira po ng baha. But those who built his house on the rock, although there is the heavy rains or the flood came, they will be safe. Pero doon po sa taong nagtayo ng kanyang bahay, doon po sa ibabaw ng bato, kahit na dumating po yung malakas sa ulan at dumating po yung baha, ito po ay mananatiling ligtas. Yeah, actually through this parable, Jesus Christ explained about our faith. Sa katunayan po, sa pamamagitan po ng talinghaga po na ito, ipinaliwanag po ni Jesus yung ating pananampalataya. In the normal situation, it seems like everybody has the faith. Sa normal po na sitwasyon, para bang yung lahat po ng mga tao ay mayroong pananampalataya. But when they face their real difficulties or problems, their real faith shall be revealed. Pero kapag humarap na po sila sa tunay na kahirapan at mga problema, yung kanila pong pananampalataya ay mahayag. Let's open our Bible. Gawa, chapter 14. Buksan po natin sa Gawa, sa chapter 14. Gawa, chapter 14, verse 22. Sa Gawa, chapter 14, sa verse 22. Gawa, chapter 14, verse 22. Sa Gawa po, chapter 14, sa verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na pinapalakas sa mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi niya sa pamamagitan ng marami mga kapigatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through many tribulations enter the kingdom of God. Yes, disciples, they strengthen the brothers and sisters, their faith. Kaya po yung mga alagad, pinatatag po nila, pinalakas po nila yung pananampalataya ng mga brothers and sisters. And exhorting them to continue in the faith. At tinuturuan po sila na manatili pa sa pananampalataya. Yeah. We also should be strengthened through the Word of God so that we can overcome the trials and difficulties. Kaya dapat din po tayong mapalakas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos upang magawa po nating daigin yung mga kahirapan at pagsubok. We must through the tribulation enter the kingdom of God. Kaya dapat po tayong pumasok sa maraming kapigatian upang makapasok po tayo sa kaharian po ng Diyos. Yeah, it is not only our brothers and sisters, but also all the former Christians,
they experience those kind of the trials and the tribulations and hardships. Kaya hindi lamang po yung ating mga brothers and sisters, kundi maging yung mga sinaunang Kristiyano, naranasan din po nila yung mga pagsubok, yung kagaluhan at mga kahirapan. If we have a true faith, we can overcome it. Kung meron po tayong tunay na pananampalataya, ito po ay ating mapapagtagumpayan. Unang Juan chapter 5, Sa unang Juan po sa chapter 5, Unang Juan chapter 5 verse 4. sa unang Juan po sa chapter 5 sa verse 4, Unang Juan chapter 5 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Yeah, who is this? Whatever is born of God. This means truly born again Christian, those who really get the salvation. Kaya sino po itong sinumang ipinanganak ng Diyos? Ito po yung mga tunay na born again Christian na talagang nakatanggap po ng kaligtasan. In other words, those who have a true faith overcomes the world. O sa madaling sabi po, sa pamagitan po ng tunay na pananampalataya, ito po yung dumadaig sa sanlibutan. Yeah, if we have a true faith, of course, we can overcome this world. Siyempre po, kung meron tayong tunay na pananampalataya, magagawa po nating daigin itong sanlibutan. So, we should remember the Joshua when he became the second leader of the Israel after the Moses, he received this message, be strong and good courage. Kaya dapat po nating tandaan, pagkatapos po na maging ikalawang pinuno ni Josue, pagkatapos po ni Moises, siya po ay binigyan po ng mensahe, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. And let's go back to the Joshua chapter 6. Balikan po ulit natin sa Josue sa chapter 6. Verse 1, Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. Kaya sinabi po dito, ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel, walang nakakalabas at walang nakakapasok. Yeah, the meaning of Jericho is the castle of the palm. Kaya ibig sabihin po ng Jericho, ito po ay kastilyo po ng palma. Yeah, I think there were a lot of the palm tree in the Jericho. Kaya sa tingin ko po doon po sa loob ng Jericho, napakarami po mga puno ng palma. That's why it was called the castle of the palm. Kaya nga ito po ay tinawag na kastilyo ng palma. And the Jericho wall was very strong. It was a double-sided wall, and then the thickness is more than 2 meters, and the height is more than 10 meters. At yung pader po ng Jericho, ito po ay doble. Meron po ito sa loob at sa labas na pader. At yung kapal po ng pader po nito ay 2 metro. At yung taas po nito ay nasa 10 metro. Yeah. The Jericho wall was very strong, strong wall. So it was not easy to conquer the wall, the conquer the Jericho. Kaya po yung pader po ng Jericho, ito po ay napakatibay. Kaya hindi po madali na masakop yung pader po ng Jericho. In addition, the Jericho was securely shut up. Yeah. So because the people who are staying in the Jericho, they already heard about the children of Israel. At karagdagan pa po dito, isinara po yung pintuan po ng Jericho dahil narinig na po nila yung kwento patungkol sa Israel. How the Israelites, they crossed the Red Sea. Kaya nalaman po nila kung paano po tumawid yung mga Israelita doon po sa dagat na pula. And how they destroyed the other Amorites. At narinig po nila kung paano po nila winasak yung ibang mga Amorita. Yeah, that's why they really feared the Israelite, children of Israel. That's why they shut up the Jericho wall securely. Kaya nga po sila po ay natakot doon po sa mga Israelita, kaya isinara po nila yung pintuan po doon po sa Jericho. If the Israelites, they were trying to destroy this Jericho wall with their own power, maybe it was not possible. Kung sinubukan po ng mga Israelita na wasakin po itong pader ng Jericho sa pamamagitan po ng kanilang sariling kapangyarihan, hindi po ito magiging posible. But God commanded the Joshua how the Israelites, they can destroy this Jericho wall.
Pero yung Diyos, inuutos niya po kay Josue kung paano po nila mawawasak ito pong pader ng Jericho. Yeah, verse 6, Joshua chapter 6, verse 3, Dito po sa Josue, chapter 6 sa verse 3, you shall march around the city, all you men of war, and you shall go all around the city once. This you shall do 6 days. Lilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod, gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. And verse 4, and 7 priests shall bear the 7 trumpet of the rams, the horns before the ark. But the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priest shall blow the trumpet. At sa verse 4, ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli na mga sungay na tupa sa unahan ng kaban, at sa 7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan, at ihipa ng mga pari ang mga tambuli. Yeah, this was the God's way, how the Israelites they can destroy the Jericho wall. Kaya ito po yung paraan po ng Diyos kung paano po nila mawawasak yung pader po ng Jericho. They marched the Jericho wall once a day for 6 days. Kaya nilibot po nila yung paligid po ng pader ng Jericho 1 beses po sa 1 araw sa loob po ng 6 na araw. But on the 7th day, they had to march the Jericho 7 times. Pero doon po sa 7 araw, kailangan po nilang libutin yung pader po ng Jericho ng 7 beses. And according to the God's word, the priests, they should blow the trumpet, and all the children of Israel, they shouted. At ayon po sa salita po ng Diyos, yung 7 mga pari, hihipan po nila yung tambuli at pagkatapos sisigaw po yung bayan ng Israel. Yeah, at the time, the Jericho wall was destroyed. At ng mga oras po na yun, yung pader po ng Jericho ay nawasak. Yeah. So, this is the way how the God destroyed the city of Jericho. Kaya ito po yung paraan kung paano po winasak yung pader po ng Jericho. In our Christian life, it is also same. There might be like the city of Jericho. We may face a lot of the trials and difficulties. Sometimes the difficulties, it looks like a really strong Jericho. It is very difficult to destroy. Kaya minsan po, para pong may lungsod po ng Jericho sa ating mga buhay Kristiyano, yung mga pagsubok at mga kahirapan, para bang napakatibay po ng lungsod po ng Jericho sa atin. But our born-again Christian, we know the way. How can we destroy this Jericho in our life? Pero tayo po mga born-again Christian, alam po natin yung paraan kung paano po masisira ito pong Jericho sa ating buhay Kristiyano. We believe, with man this is impossible. But with God, all things are possible. Kaya tayo po ay naniniwala sa tao, ito ay hindi maaaring mangyari, ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Yes, it is really true. If God is with us, nothing is impossible. Opo, ito po ay talagang totoo. Kung ang Diyos po ay kasama natin, wala pong imposible. Yeah. So through this story in the Joshua chapter 6, the Jericho, destruction of the Jericho, we will get some important lessons. Kaya sa pamamagitan po nitong Josue chapter 6, ng pagkawasak po ng Jericho, makakakuha po tayo ng mga aral. Yeah. First, let's think about why God commanded the Israelites to turn around the city of Jericho for 6 days, just once a day. And on the 7th day, they had to turn around 7 times in a day. Kaya una po, pag-iisipan po natin, bakit po inuutos ng Diyos sa mga Israelita na palibutan po nila yung pader po ng Jericho 1 beses sa 1 araw, sa loob po ng 6 na araw, at sa 7 araw naman po ay 7 beses. Yeah, it was total 13 times. So, what will happen if they turned around the city of the Jericho 13 times in a day? Kaya ito, sa kabuuan po, ito po ay 13 beses. Kaya ano po yung mangyayari kung nilibot po ng mga Israelita yung pader po ng Jericho sa loob po, ng 13 beses sa loob po ng 1 araw? In this case, nothing will happen. Kaya sa kaso po na ito, wala pong anuman yung mangyayari. Yeah, that is not the God's way. Hindi po ito yung paraan po na Diyos. Sometimes, although it takes time, we should wait. We should wait for the God's time. Minsan, kahit na gumugugol po ito ng oras, kailangan po nating antayin yung oras po ng Diyos. Yeah. Israelites, they had to march the city of the Jericho
once a day for 6 days. Kaya yung mga Israelita, kailangan po nilang libutin yung pader po ng Jericho isang beses po sa isang araw sa loob po ng 6 na araw. And they had to turn around the 7 times on the 7th day and should blow the trumpet according to God's word. At sa ikapatong araw, kailangan po nilang libutin ito ng 7 beses at ihipan po nila yung tambuli. Yeah. So we should remember there is the God's time. Kaya dapat po nating tandaan, meron pong oras yung Diyos. Yeah. Sometimes we may ask a question, why the promise of God is delayed so much? Kaya minsan, tayo po ay nagtatanong, bakit parang naantala yung sa kasagutan dun sa Diyos? But Bible says, Ecclesiastes chapter 3, verse 1, to everything there is a season, a time for every purpose under the heaven. Pero sinasabi po na Biblia sa Ecclesiastes chapter 3 sa verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan, panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Yeah, a time to be born and a time to die, and a time to plant and a time to pluck what is planted. Panahon upang isilang, panahon upang mamatay, panahon upang magtanim, at panahon upang bunutin ang itinanim. Yeah, think about the farmer. The farmer first, he will sow the seed. Kaya pag-isipan niyo po yung mga magsasaka, kapag yung mga magsasaka po, naghahasik po sila ng mga binhi. Yeah, after he sowed the seed, he cannot harvest the crops immediately. He need to wait until the seed grow and then the crops or the fruits. Kaya pagkatapos po niyang ihasik yung mga binhi, hindi niya po ito pwede kagad na kunin, kundi kailangan po niyang maghintay upang ito po ay lumago at magkaroon po ng mga pananim. Yeah, think about the newborn baby. Newborn baby, when the baby is born, the baby cannot work or baby cannot speak. Kaya pag-isipan niyo po yung mga bagong silang po na sanggol, yung mga bagong silang po na sanggol, hindi po nila kaya kaagad na maglakad o kaya po nila magsalita. Yeah, Christian life is also same. There are newly born again, the brothers and sisters, like baby Christians. Kaya pares din naman po sa atin, meron po mga bagong naipanganak na muli na mga brothers and sisters. As time goes on, their faith will grow through the Word of God. Habang lumilipas po yung panahon, yung kanila pong pananampalataya ay lalago sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. That's why the 1 Peter chapter 2 verse 2 says, as a newborn babies desire the pure milk of the Word. Kaya sinabi po sa 1 Pedro sa chapter 2 sa verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis sa espiritual na gatas. Because if our faith is not growing, we cannot overcome the problems in this world. Dahil kung yung pananampalataya po natin ay hindi po lumalago, hindi po natin magagawang daigin yung mga problema dito po sa mundo. That's why we need to have a patience or endurance until the God's time. Kaya nga po, kinakailangan po natin ng pagtitiis o ng pagtsatsaga hanggang sa dumating po yung oras ng Diyos. James chapter 5, Sa Santiago po, sa chapter 5, verse 7 and verse 8. magmula po sa verse 7 hanggang verse 8, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon, hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Yeah, here verse 8, you also be patient. It stirs your heart, for the coming of the Lord is at hand. Yes. Especially we are living in the end of age. Yeah, our Lord Jesus Christ's second coming is very near. That's why we should have more patience and endurance. Lalong-lalo na po, tayo po ay nasa katapusan na po ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo, kaya kailangan po natin na masigit na maging matyaga at magtiis. Yeah. If you look at 1 Samuel chapter 13, there is the story of the King Saul. Why the King Saul, he became the disqualified. Kaya kung titingnan po ninyo sa unang Samuel sa chapter 13, makikita po ninyo doon si Haring Saul kung bakit po siya na-disqualified. God commanded the Saul to wait for the coming of the Saul. Kaya-
7 days. Kaya inuutos po ng Diyos kay Saul na kailangan po niya maghintay sa loob po ng 7 araw. But before Saul arrived at the place, King Saul, he offered the burnt offering by himself. Pero bago pa po siya dumating doon po sa lugar, si Haring Saul po ay naghandog po ng handog na sinusunog. Because the Israelites, they were trying to scatter. So Saul, he did not have the faith in God. That's why he was not able to wait anymore. Dahil yung mga Israelita po, ng oras po na yun, sila po ay kumakalat, kaya si Haring Saul, hindi na po siya nagkaroon ng pananampalataya, hindi na po siya nakapaghintay. Yeah. It was wrong. Yeah, he had to wait for the time. Kaya ito po ay mali, kinakailangan po niyang antayin yung tamang oras. Yeah. In our Christian life, it is also same. If we cannot wait until the God's time, that we cannot accomplish the God's will. Parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, kung hindi po natin maantay yung oras po ng Diyos, hindi po natin matutupad yung kalooban ng Diyos. Although it is delayed, that we need to have a more patience. We need to have a more endurance until the God's time. Kahit na ito po ay naantala, kinakailangan po natin ng pagtitiis at pagtsatsaga hanggang sa dumating po yung oras ng Diyos. If you look at the history of the church also, right? When the Adam and Eve committed sin in the Garden of Eden, until the God's time, it took a really long time. And when the time is fulfilled, God has sent the Jesus Christ into this world. Kaya po nung nagkasala po si Adan, doon po sa halamanan ng Eden, gumugol po ito ng napakaraming panahon, kaya hanggang sa dumating po yung oras ng Diyos, isinugo po ng Diyos si Jesucristo sa mundong ito. Galatians chapter 4. Sa Galatia po, sa chapter 4. Galatians chapter 4, verse 4 and verse 5. Sa Galatia po, sa chapter 4, magmula po verse 4 hanggang 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of woman and born under the law, right? When the fullness of the time had come. So in our Christian life, it is also same. That we need to wait until the God's time. Kaya pares din naman po sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan po natin na maghintay hanggang sa dumating po yung oras ng Diyos. Let's go back to Joshua chapter 6. Balikan po ulit natin sa Josue sa chapter 6. Verse 4. Dito po sa verse 4. And 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. But the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priest shall blow the trumpets. Ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban, at sa 7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at ihipa ng mga pari ang mga tambuli. If you look at this verse, God commanded the Israelites. They had to place the ark of God and 7 priests in front of the Israelites. The ark of God was placed at the front. Kaya kung titingnan niyo po sa talata po na ito, inilagay po ng mga Israelita doon po sa unahan yung kaban sa harapan po ng mga Israelita. What does it mean? Kaya ano po yung ibig sabihin nito? This is the first priority. So in our Christian life, it is also very important. When we have a first priority in God, we can accomplish the God's will. Kaya ito po yung unang prioridad. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, kung una po nating priority yung Diyos, magagawa po nating tuparin yung kalooban po ng Diyos. What will happen if the Israelites, they put the ark of God at the end, not front?
Kaya ano po kaya yung mangyayari kung inilagay po ng mga Israelita yung kaban doon po sa likuran at hindi po sa harapan? Although they marched uh, the 13 times, for 6 days, once a day, the six days, 6 times, and the seventh day, the 7 times, they were not able to destroy the Jericho wall. Kaya kahit na magawa po nilang libutin, yung pader po ng Jericho, isang beses po sa isang araw, sa loob po ng 6 na araw, at sa ikapatong araw naman po ay 7 beses, hindi po nila magagawang wasakin yung pader po ng Jericho. So they really obeyed to the God's word. They placed the ark of God in front at the first. Kaya talagang sumunod po sila doon sa salita po ng Diyos, inilagay po nila yung kaban doon po sa unahan. It means in our Christian life also, we should have a priority in the work of God first. Kaya ibig sabihin, sa ating pong buhay Kristiyano, kailangan po nating magkaroon ng prioridad una sa gawain po ng Diyos. What the Bible says, Matthew chapter 6, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kaya ano pong sinasabi sa Mateo sa chapter 6, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. When the King David fight with Goliath, he has come with the name of God. Kaya nang nakipaglaban po si Haring David doon po kay Goliath, siya po ay nakapaglaban sa pangalan po ng Diyos. That's why David, he was able to kill the Goliath. Kaya nga po si Haring David, nagawa po niyang patayin ito pong si Goliath. 1 Samuel chapter 17. Sa unang Samuel po sa chapter 17. First Samuel chapter 17. Sa unang Samuel po sa chapter 17. Verse 45. Dito po sa verse 45. Unang Samuel chapter 17 verse 45. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Filisteo, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahabon. You come to me with a sword and a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. So when David, when he fight with the name of God, he was able to kill the Goliath. Kaya nung nakipaglaban po si David, sa pangalan po ng Diyos, doon po kay Goliath, nagawa po niyang patayin ito pong si Goliath. Awit 37. Sa awit po, 37. Verse 5 and 6. Magmula po verse 5 hanggang 6. Awit 37, verse 5, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinangin niyang gaya ng liwanag, at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Commit your ways to the Lord. Trust also in Him, and you shall bring it to pass. So we need to check our Christian life, how much we have a priority in the God's work first. Kaya kailangan po nating suriin yung ating mga buhay Kristiyano kung gaano ba nating binibigyan ng prioridad yung gawain po ng Diyos. We know this verse very well. The seek first the kingdom, His righteousness, and seek first
His kingdom and His righteousness. Yeah, first. And then all these things shall be added to you. Kaya alam na alam po natin yung talata po na ito, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. But what is the priority in your life? Pero ano ba yung prioridad mo sa iyong buhay? Where is your priority in your Christian life first? Nasaan ba yung una mong prioridad sa iyong buhay Kristiyano? Although many the brothers and sisters, they know the priority in their Christian life, but actually it seems like they have a priority in their physical life. Kaya kahit na yung mga brothers and sisters, alam po nila yung prioridad sa kanilang buhay Kristiyano, pero para bang mas prioridad po nila yung kanilang pisikal na buhay. Yeah. For example, we have a Bible seminar, or we have a Sunday sermon, we have a Wednesday sermon, but because of other schedule, you don't attend the church, you don't attend the Bible seminar, and you don't attend the Sunday sermon. Kaya halimbawa po, meron po tayong Bible seminar, Sunday sermon, Wednesday sermon, pero dahil po sa ilang mga schedule mo, hindi ka po nakakadalo ng Bible seminar na Sunday sermon. Yeah, for example, because of your birthday party, if you don't attend the fellowship, can you say you have a priority in God's work first? Kaya halimbawa, meron ka pong birthday party at inuna mo po ito kaysa sa fellowship, masasabi mo ba na prioridad mo yung gawain ng Diyos? We should remember, if you really respect God, if you really honor God, you will have a priority in your Christian life. Kaya dapat po ninyong tandaan, kung talagang iginagalang mo yung Diyos, dapat mong prioridad yung Diyos sa iyong buhay. Let's open our Bible, 1 Samuel chapter 1. Buksan po natin sa unang Samuel sa chapter 1. Chapter 2, unang Samuel, chapter 2, verse 30, Sa unang Samuel, chapter 2 sa verse 30, the latter part, for those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. kaya dito po sa may bandang dulo, sapagkat ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan, at ang mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Yeah, for example, in the normal situation, you lightly esteemed God. Kaya It means you don't focus on the God's work first. Kaya halimbawa po sa normal po na sitwasyon, parang itinuturing mo po na magaan yung Diyos, kaya parang normal po na sitwasyon. But when you have real difficulties or some real problem in your life, at that time you will ask the God's help. Pero kapag nagkaroon ka po ng kahirapan at pagsubok sa iyong buhay, sa oras po na yun, hihingi ka po ng tulong sa Diyos. Yeah, what do you think? Kaya ano po sa palagay mo? This is the wrong attitude. Usually when you are serving very well in the normal situation, when you also pray to God, God will answer and God will help you. Kaya kapag ikaw po ay naglilingkod ng maayos at kapag ikaw po ay nananalangin sa Diyos, ikaw po ay tutulungan po ng Diyos. But in the normal life, you will focus on your physical life. And then you will have a priority in your physical life. Pero sa normal po na sa buhay, mas prioridad mo po yung iyong pisikal na buhay. Yeah, if you rightly esteem God, you will be also rightly esteemed by God. God will not be with you. God will not help you. Kaya kung hinahamak po yung Diyos, ikaw rin po ay hahamakin po ng Diyos, kaya hindi ka po paparangalan po ng Diyos. Yeah, if you don't serve the Lord sincerely, how can you expect the help of God? Kaya kung hindi ka po naglilingkod sa Diyos na may katapatan, kaya paano ka aasa sa karangalan po mula sa Diyos? Yeah. Through our life, the God's glory should be revealed above all things. Kaya sa pamamagitan po ng ating buhay, yung kaluwalhatian po ng Diyos ay dapat po na mahayag sa ating buhay. Let's open the Bible, Gawa chapter 12. Buksan po natin sa Gawa sa chapter 12.
verse 23. Dito po sa verse 23. Gawa, chapter 12, verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Agad siyang sinakta ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos, siya'y kinain ng mga uod at namatay. Yeah, King Herod, he did not give glory to the Lord. That's why angel of the Lord struck him because he did not give the glory to God, and he was eaten by worms and he died. Kaya si Haring Herod, hindi po niya niluwalhati yung Diyos, kaya sinaktan po siya ng anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos, siya'y kinain ng mga uod at namatay. Yeah. Especially our born-again Christian, when we already realize the love of God and grace of God. That's why we should give glory to the Lord. Lalong-lalo na po sa ating mga born-again Christian, naunawaan na po natin yung pag-ibig at biyaya po ng Diyos, kaya nga po dapat po nating luwalhatiin po yung Diyos. If you look at Luke chapter 18, there is the stories of the Bartimaeus, beggar, and he was also blind. Kaya kung titingnan po ninyo sa Lucas chapter 18, naroon po yung isang kwento kung saan si Bartimeo, siya po ay isang pulubi at Yeah, bulag. think about the one man, he is the beggar, he is the blind, and then he is beggar. There's no one who can help him. Kaya pag-isipan niyo po ito, siya po ay isang bulag at isa po siyang pulubi, wala pong sino man yung makakatulong sa kanya. When Jesus was passing the area, the Bartimaeus heard that Jesus is passing. That's why he shouted, huh? Kaya po, Jesus, have mercy on me. kaya po nung naglalakad po si Jesus, doon po nung dumaan po si Jesus, doon malapit sa kanya, sumigaw po siya kay Jesus, Jesus, maawa ka sa akin. And Bartimaeus, he was able to open his eyes by the help of the Jesus. At si Bartimeo, nagawa po niyang mabuksan yung kanyang mga mata sa pamamagitan po ng tulong ni Jesus. Lucas chapter 18. Sa Lucas po sa chapter 18, Lucas chapter 18, verse 43. sa Lucas chapter 18, dito po sa verse 43, Okay, verse 43, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. At kaagad na tinanggap niya ang kanyang paningin at sumunod sa kanya na niluluwalhati ang Diyos. Nang makita ito ng buong bayan, ay nagbigay puri sila sa Diyos. Yeah. When Jesus met Bartimaeus, he asked, "What do you want me to do for you?" And the Bartimaeus answered, "Lord, that I may receive my sight. I wanted to see. Please open my eyes." Kaya po nung nakadagpo po ni Jesus itong si Bartimeo, sinabi po niya sa kanya, anong ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi po niya, Panginoon, ako sana'y muling makakita. And Jesus said to him, "Receive your sight. Your faith has made you well." At sinabi po sa kanya ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. When the Bartimaeus, when he opened his eyes and then he was able to see, what happened? He followed the Jesus and glorified God. Kaya ano pong nangyari? Pagkatapos po na mabuksan yung mga mata po ni Bartimeo, ano po yung nangyari? Sumunod po siya kay Jesus at niliwalhati po yung Diyos. Yeah, truly born-again Christian, those who realize the grace of God, they will glorify the name of God through their Christian life. Kaya yung mga tunay na born-again Christian na nakaunawa po ng biyaya ng Diyos, luluwalhatiin po nila yung pangalan ng Diyos sa kanila pong buhay Kristiyano. Unang Korinto, chapter 6, verse 20. Sa unang Korinto, sa chapter 6, sa verse 20, Unang Korinto, chapter 6, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yeah, for you are bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Right? So, our truly born-again Christian, we are living in this world to glorify the name of God. Kaya tayo po mga tunay na born-again Christian, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito upang luwalhatiin po yung Diyos. We should not forget our body and our spirit were bought
through the blood of Jesus. Hindi po dapat natin kalimutan, yung ating katawan at yung ating espiritu ay binili po ng dugo po ni It's Jesus. not ours. Kaya hindi na po ito sa atin. But many brothers and sisters, it seems like they misunderstand. It seems like their own body and their own spirit. Pero marami po mga brothers and sisters, para bang nagkakaroon po sila ng maling pagkaunawa, ito po ay kanilang sariling katawan at sarili nilang espiritu. Because they don't consider the work of God. They Dahil- only have a priority on their physical life. Dahil hindi po nila pinapahalagahan yung gawain po ng Diyos, prioridad lamang po nila yung kanilang pisikal na buhay. Yeah. It is really the regrettable when we look at some brethren only focused on their physical life. Kaya talagang ito po ay nakakapanghinayang kapag nakikita po natin yung mga kapatiran na nakatuon lamang po sila sa kanilang pisikal na buhay. Yeah. Let's open the Bible. Philippians chapter 2. Buksan po natin sa Pilipos sa chapter 2. Verse 21. Dito po sa verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3:1 Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paanong naglilingkod ang anak sa ama, ay kasama ko siyang naglingkod sa Ebanghelyo. Yeah, here, verse 21, Apostle Paul said, "For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus. But you know his proven character, that as the Son, with his Father, he served with me in the gospel." Yeah, Timothy, yeah, he was very faithful. Yeah, he really sacrificed himself for the preaching the gospel. Kaya po si Timoteo, isa po siyang tapat at talagang isinakripisyo niya po yung kanyang sarili para po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yeah. Especially from next Monday, November 17, we are going to conduct another Grand Bible Seminar with the Eastern Church Mission Team. Kaya lalong-lalo na po sa darating po na susunod na Lunes sa November 17, tayo po ay magdadaos ng Grand Bible Seminar kasama po yung Eastern Church Mission Team. Yeah. We should have a priority to evangelize the lost souls. Dapat po tayong magkaroon ng prioridad na ma-evangelize po yung mga ligaw na kaluluwa. This is the reason why we are living in this world. Ito po yung dahilan kung bakit po tayo nabubuhay pa sa mundong ito. Yeah. As the Bible says, "I shall not die, but live, will declare the works of the Lord." Kaya kagaya po ng sinasabi na Biblia, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay sasalaysay. So, as a born-again Christian, we should not forget the purpose of our life. Kaya bilang isang born-again Christian, hindi po dapat natin kalimutan yung layunin po ng ating buhay. Okay, let's go back to the Joshua chapter 6. Balikan po natin sa Josue sa chapter 6. Joshua chapter 6, verse 6 and 7. Sa Josue po, sa chapter 6, magmula po verse 6 hanggang 7. Okay, babasahin ko po. Kaya tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga pari at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaba ng tipan, 7 pari ang magdala ng 7 tambuli na mga sungay na tupa sa unahan ng kaba ng Panginoon. At kanya't sinabi sa bayan, sumulong kayo at lumakad sa palibot ng lungsod at palakarin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. How the Joshua and the Israelites, they were able to destroy the Jericho wall. Kaya paano po ba nagawa ni Josue at ng mga Israelita na wasakin po yung pader ng Jericho? They really obeyed to the God's word. Sila po ay talagang sumunod dun po sa salita ng Diyos. Yeah, Israelite, they turned around the once a day for 6 days. And after that, on the 7th day, according to God's word, they turned around the 7 times and they blow the trumpet and they shouted together.
Kaya yung mga Israelita, sila po ay lumibot dun sa pader po ng Jericho, isang beses sa loob ng isang araw, sa loob po ng 6 na araw, at sila patong araw ay 7 beses, at tinipan po nila yung tambuli, at sila po ay sumigaw ng malakas. As I already explained, it was very difficult to destroy the Jericho wall. Jericho wall was strong fight, very strong. Kaya gaya po ng aking ipinaliwanag, yung pader po ng Jericho ay mahirap po na wasakin, ito po ay napakatibay. Yeah. But when they obeyed to the God's word and then they really practiced it, they were able to experience the great work of God. Pero nung talagang sumunod po sila doon sa salita ng Diyos, nagawa po nilang maranasan yung pagkilos po ng Diyos. In our Christian life, it is also same. How can you experience the work of God? Parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, paano ba natin mararanasan yung pagkilos ng Diyos? Those who really obey to the God's word perfectly, they will experience a lot of the miracles in their lives. Doon sa mga ganap na sumusunod po sa salita ng Diyos, mararanasan po nila yung mga himala sa kanilang buhay Kristiyano. If you look at John chapter 2, there is the first miracle made by the Jesus in the wedding ceremony in Cana. Kaya kung titinan po ninyo doon sa Juan sa chapter 2, naroon po yung unang himala na ginawa po ni Jesus doon po sa kasalan sa Cana. Yeah, according to the Jesus word, the servant, they filled up the jar, the stone jar, with the water. And later, when they get the water, it was already changed the wine. Kaya ayon po sa ito po ay pinuno po nila yung tapayan, pinuno po nila ito ng tubig, at pagkatapos ginawa po ni Jesus na ito po ay naging alak. What the servant did, they only filled the water according to Jesus' word, and then when Jesus said, give it to the people, and then when they bring the water, it was already became the wine. Kaya nung sinabi lamang po ni Jesus doon po sa mga lingkod, napunuan po nila ng tubig yung tapayan, at pagkatapos ibinigay po bago po nila ibigay ito doon sa mga tao, ito po ay naging alak. We should know when we really obey to the God's word, we can experience the great works of God. Kaya dapat po nating malaman, kapag tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos, mararanasan po natin yung pagkilos po ng Diyos. If you look at John chapter 9, there is also another story. The one blind, when he was born, he was already blind. But according to the Jesus word, when he obeyed to the Jesus word, he was able to open his eyes. Kaya po kung titinan niyo po sa Juan sa chapter 9, meron po dong isang bulag, at pagkatapos nung sumunod po siya sa salita po ni Jesus, nagawa po niyang mabuksan yung kanyang mga mata. John chapter 9. Sa Juan po sa chapter 9. Verse 7. Dito po sa verse 7. John chapter 9, verse 7. Sa Juan, chapter 9 sa verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi sa kanya, humayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam, nang kahulugan ay sinugo. Humayo nga siya at nagugas at bumalik na nakakakita. Go, wash in the pool of Siloam, which translated sent. So he went and washed it and came back seeing. Yeah, it was very simple, right? This blind man, according to the Jesus word, he went to the Siloam and he washed it. And when he came back, he already restored his sight. He was able to see. Kaya po ito pong lalaking bulag na ito, sumunod lamang po siya sa salita po ni Jesus, pumunta po siya doon po sa tubig ng Siloam, naghugas po siya, at pagkatapos humayo po siya at nagugas at bumalik po na nakakakita. Many brothers and sisters, we are listening to the Word of God every Sunday and every Wednesday, but the brothers and sisters, although they have been listening to the sermon, the Word of God for a long time, their life is not changed. Kaya yung sa ating po mga brothers and sisters, kahit na sila po ay nakikinig ng salita ng Diyos ng Sunday o ng Wednesday, pero kahit na sila po ay nakikinig na ng salita ng Diyos sa loob ng mahabang panahon, wala pong pagbabago sa kanilang buhay. What's the problem? Ano po yung problema? The Word of God is living and powerful, sharper than two-edged the sword.
Kaya po yung salita po ng Diyos, ito po ay buhay at ito po ay matalas na ito po ay kasing talas po ng tabak na may 2 talim. There is nothing wrong in the Word of God. Kaya wala pong anumang mali doon po sa salita ng Diyos. Yeah, but you are the problem. Pero ikaw po yung problema. Although you listen to the sermon, you listen to the Word of God, you don't bear in mind at all. And you are not careful listening to the Word of God. Kaya kahit na napapakinggan mo yung salita ng Diyos, ngunit hindi mo po ito tinatandaan. Especially, you don't obey to the God's Word. Lalong-lalo na, hindi ka sumusunod doon sa salita ng Diyos. Yeah, it seems like the brothers and sisters, Word is just Word, and your life is your life. Kaya para bang marami mga brothers and sisters, yung buhay ko ay ito na yung buhay ko. If you don't obey to the God's Word, although you have been your Christian life for a long time, your life cannot be changed at all. Kaya kung hindi ka po sumusunod sa salita ng Diyos, kahit na matagal na po yung buhay Kristiyano, yung buhay mo po ay hindi po mababago. Yeah, think about this blind man. If he did not obey to the Jesus word, he did not go to the Siloam according to the Jesus word. If he did not wash his eyes, what will happen? Nothing happened to him. Kaya pag-isipan niyo po, yung bulag po na ito, kung hindi po siya sumunod doon po sa salita ni Jesus, kung hindi po siya pumunta doon po sa tubig ng Siloam at naghugas, wala pong anuman yung mangyayari sa kanya. If he does not obey to the God's word, he cannot experience any miracle. Kung hindi po siya sumunod doon sa salita ng Diyos, hindi po siya makakaranas ng himala. In our Christian life, it is also same. Who will experience the work of God? Kaya parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano. Those who Sino ba yung really obey to the God's word, yeah, they shall experience the miracles and the work of God. Doon po sa mga talagang sumusunod sa salita po ng Diyos, mararanasan po nila yung pagkilos at himala po ng Diyos. If you look at 2 Kings chapter 5, there is also another story. The Syrian general Naaman, yeah, he was a leper. Kaya kung titingnan nyo rin po si Kalawang Hari sa chapter 5, naroon po yung pinuno po ng Syria na si Naaman, isa po siyang ketongin. Although he was very famous and then he was a great man in the Syria because he's the general, but he was a leper. Pero kahit na isa po siyang sikat at isa po siyang pinuno doon po sa Syria, pero isa po siyang ketongin. But after he heard about the prophet Elisha in Samaria, yeah, he went to the Samaria in order to heal his leprosy. Pero nung narinig po niya si Propeta Eliseo doon po sa Samaria, pumunta po siya doon sa Samaria upang mapagaling po yung kanyang keto. At the first time, Prophet Elisha only sent his servant and then told the General Naaman, go to the Jordan River and wash your body 7 times. Kaya sa unang pagkakataon po, isinugo po yung lingkod doon po kay Naaman at sinabi po sa kanya na pumunta po siya doon sa tubig ng Jordan at maligo po siya doon ng 7 beses. That's why at the first time he was very furious. He got angry. Kaya nga po sa unang pagkakataon, siya po ay talagang nagalit. Because his expectation was different. Dahil inaasahan po niya ay iba po ito doon sa inaasahan He niya. expected the prophet Elisha welcome him and then with the laying hands and then would heal the Naaman directly. Dahil inaasahan po niya, nababatiin po siya ni Propeta Eliseo at ipapatong po yung kanyang kamay doon sa kanya at gagaling po siya doon sa kanyang keto. Yeah, that's why at the first time he was trying to just return to his country, Syria. Kaya nga po sa unang pagkakataon, sinubukan po niya na bumalik na lamang doon po sa kanyang lungsod, doon po sa Syria. But his servant advised him, it's not difficult, just wash your body in the Jordan. Pero binigyan po siya ng payo ng kanyang lingkod, hindi ito mahirap, maliligo ka lamang doon po sa ilog ng Jordan. Let's open the Bible, 2 Kings chapter 5. Kaya tingnan po natin si Kalawang Hari sa chapter 5. Verse 14, Dito po sa verse 14, 2 Kings chapter 5 verse 14,
sa ikalawang hari, sa chapter 5, dito po sa verse 14, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan, ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, ang kanyang laman ay nanambalik na gaya ng laman ng isang bunting bata at siya'y naging malinis. Yes. When the Naaman obeyed to the word of the prophet Elisha, God's word, his body was restored like a little child. Kaya po nung sumunod po si Naaman, doon po sa salita ng Diyos, yung kanya pong balat ay nanumbalik po na gaya po ng isang bunting bata. What would happen if he got angry and just returned to his country, Syria? Ano po kaya yung mangyayari kung siya po ay nagalit lamang at bumalik na lamang po doon sa Syria? He was not able to heal his leprosy at all. Hindi po siya gagaling kailanman doon po sa kanyang ketong. Yeah. But when he obeyed to the God's word, he was able to heal his leprosy. Pero nung sumunod po siya doon sa salita ng Diyos, napagaling po yung kanyang ketong. In our Christian life, it is also same. Those who really obey to the God's word, they will experience the miracle. And those who obey to the God's word, they shall experience the great works of God. Kaya parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, doon po sa sumusunod sa salita ng Diyos, mararanasan po nila yung himala at dakilang pagkilos po ng Diyos. Yeah. How the Israelites, they were able to destroy this great Jericho wall. Kaya paano po ba nagawa ng mga Israelita na wasakin ito pong pader ng Jericho? Because they obeyed to the God's word. Dahil sumunod po sila doon sa salita ng Diyos. Yeah. So through this story, we can also understand how much the obedience to God's word is important in our Christian life. Kaya sa pamamagitan din po ng kwento na ito, naintindihan po natin kung gaano po napakahalaga yung pagsunod sa salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. So today, according to Joshua chapter 6, through the story of the destruction of Jericho wall, we received some important lessons in our Christian life. Kaya ngayon po, natutunan po natin dito po sa Joshua chapter 6 kung paano po winasak yung pader ng Jericho, nakakuha po tayo ng aral sa ating buhay Kristiyano. Yeah, we should bear in mind these important lessons and we should obey to the God's word through our Christian life. Kaya dapat po nating tandaan ito pong mahalagang mga aral at dapat po nating sundin yung salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful, our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We are the miserable sinner who are supposed to go to the eternal hell. Kami po isang miserable makasalanan na nararapat po na mapunta doon sa impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, through this Joshua chapter 6, we have received some important lessons. Ngayon po sa pamamagitan po ng Joshua chapter 6, nakakuha po kami ng mahalagang mga aral. Please change our thought and our mind with your word so that we can obey to the God's word. Pakiusap, baguhin niyo po yung aming pag-iisip at yung aming mga puso sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Please give us more wisdom and strength to follow your word so that we can glorify the name of God through our Christian life. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng karunungan at kalakasan upang masunod po yung inyong salita upang maluwalhati po namin yung Diyos sa aming buhay Kristiyano. Especially we are praying for incoming our Grand Bible Seminar from November 17. Let us do our best to evangelize many lost souls through this Bible Seminar. Lalong-lalo na po, magkakaroon po kami ng Grand Bible Seminar sa darating po na November 17, kaya gawin nawa po namin yung aming makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. And also, we pray our Lord will protect the Philippines from the typhoon. At kami rin po ay nananalangin na puprotektahan po ng Panginoon ng Pilipinas doon po sa malakas sa bagyo. Especially, please protect and take care of our brothers and sisters from the typhoon. Lalong-lalo na po, pakusap, protektahan niyo po ang mga brothers and sisters mula po sa bagyo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Jesucristo. Amen. Amen.